Mag-iingat sa mga manloloko, mandaraya at mapagpanggap na relihiyon na nag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ng nakaliligaw na katuruan. Ilagay ang tiwala sa Diyos at sa simbahang kanyang itinatag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyan? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad-agad darating ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay charlatan. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayo ay nasa last days na ng ating liturgical year. Dahil sa linggo, papasok tayo sa panibagong yugto, sa panibagong taon ng ating liturhiya. Sa pamamagitan ng Advent season, tayo ay pumapasok na sa bagong liturgical year. Kaya nga ang tema ng mga pagbasa ngayong araw na ito seemingly is tungkol sa pagtatapos. Kaya nga ngayon ay narinig po natin yung gospel about the prophecy of Jesus, yung kanyang propesiya tungkol sa destruction of Jerusalem. At ito yung pagkawasak ng templo sa Jerusalem. Dahil yung mga tao, they were so fascinated, they were so amazed dahil sa ganda ng templo. And they were all amazed sa externalities ng templo. At ito yung sinabi ng Panginoon na darating ang panahon na iguguho lahat ng ito. Yung bang it's like a reminder for all of us na huwag tayong mag-focus, huwag tayong ma-amaze sa mga externalities sa ating buhay. Because ang mahalaga at ang tinitingnan ng Diyos ay yung ating kalooban, the internalities, yung ating puso, yung ating kalooban. Kung ito ba'y malinis, kung ito ba'y dalisay, kung ito ba'y mabuti. Don't focus on externalities. Katulad ng amazement of the people dahil sa magandang templo na ginawa. And remember that temple is meant for worship. At true worship is in the hearts of humanity. Yung nasa puso ng sangkatauhan, nasa puso natin, nasa buhay natin. Kahit anong ganda ng templo, kahit anong ganda ng simbahan, kung ang ating puso ay hindi dalisay at hindi malinis, hindi tayo makasasamba.
Kaya nga napakahalaga ng malinis na puso for us to worship God, for us to see God sa buhay natin, and to communicate with God. Kaya nga, napakahalaga na mag-focus at ito yung gusto ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, mag-iingat kayo sa mga charlatans, yung mga peke, mga nagtuturo ng mali, no? Nagtuturo ng kasinungalingan. Lalo na sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga sulpot na relihiyon, napakarami ng mga peke na paniniwala na nakabasa lang ng kaunti ng Biblia abay nagtatag na ng sariling relihiyon, nagtatag na ng sariling sekta, at sasabihin nila na sila yung totoo at sisiraan nila ang simbahang Katolika na umiiral na more than 2,000 years ago. At marami ang naloloko, marami ang naniniwala sa kanila, which means talagang marami ang nahahatak, no, sa mga maling katuruan, nahahatak sa mga maling paniniwala. Kaya napakahalaga na mag-ingat tayo. Kaya kung kayo Katoliko na, please, wag na kayong magpaloko pa. Of course, the church is not perfect because it is governed by imperfect people, but the church is founded by a perfect one, and that is Jesus Himself. Kaya nga napakahalaga yung tiwala natin, no? Dito sa ating gospel, pinaalalahanan ni Jesus yung kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad, no? Na mag-iingat sa mga magpapakilalang sila'y Mesiyas, magpapakilalang sila'y tagapagligtas, sapagkat hindi yun totoo. Jesus already gave us the assurance, nag-iisa lang si Jesus. At si Jesus yung nagtatag ng simbahan. Kaya nga, ngayon, nakakalungkot, no? Ang dami-dami na nagpapakilalang sila pa'y appointed Son of God. Sila yung nagpapakilala na sila'y ibong mandaragit, na sila yung bagong Jacob, yung bagong Abraham, bagong Isaac. Ang dami-dami ng mga nagpapakilalang sila ang magliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga turo at mga aral. Kapatid, kami mga pare, nag-aral kami ng napakahabang panahon ng Biblia. Siguro naman kami mismo sa aming sarili hindi magpapaloko kung hindi totoo ang simbahang Katolika. Mga kapatid, magtiwala tayo sa simbahan. The church was founded by Jesus for us to be on the safe ground. Nasa tamang landas ng buhay as long as we are faithful and we are true to the church. At ito naman yung pangako ni Jesus na hindi niya pababayaan ng simbahan and He will be with us until the end of time. Kaya napakahalaga that we are in the true church. Ito ang simbahang Katolika. Kaya nga, mga kapatid, sa mga umuusbong ngayon ng mga sekta, mga relihiyon, ipagdasal natin, no, yung conversion ng mga taong ito. Ipagdasal natin dahil napakahalaga na ma-purify yung ating paniniwala. Napakahalaga na tayo ay tumahak sa tamang landas ng buhay. Kaya nga dito sa gospel, pinapaalalahanan tayo na iwasan, no, yung sinasabing charlatans, no? Ito yung mga peke, mga maling katuruan, mga nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya nga dito ay isang malaking hamon para sa ating lahat na tayo rin bilang mga Katoliko. Baka tayo ay Katoliko and yet naniniwala sa mga maling paniniwala. Katoliko pero halo-halo yung ating paniniwala. Katoliko ka pero naniniwala ka sa mga pamahiin, sa feng shui, naniniwala ka sa kung ano-ano pa, ng mga pampaswerte at maraming pamahiin kapag may patay o marami, anything, napakarami. Mga kapatid, you need to purify your faith. Dahil darating ang wakas. At kapag dumating ang wakas, and that is sa oras ng ating kamatayan, napakahalaga na ang ating pinaniwalaan sa buhay na ito ay yung totoo, yung sigurado, at yung ayon sa turo ni Kristo. Si Kristo lang ang Mesiyas, wala nang iba. Si Kristo lang ang makapangyarihan, wala nang iba. Mas makapangyarihan si Kristo kaysa sa mga pamahiin ninyo. Mas makapangyarihan si Kristo kaysa sa horoscope, kaysa sa palmistry. Mas makapangyarihan si Kristo kaysa sa mga albularyo. Mas makapangyarihan si Kristo kaysa sa mga paniniwalang feng shui at iba pa. Alisin ang mga maling paniniwala. Napakahalaga na paniwalaan natin at pagtiwalaan natin ay si Jesus. Siya yung Mesiyas, wala nang iba. Mga kapatid, ito yung ating hilingin that as we close the year, we need to purify the faith.
And we need to remove lahat ng mga bagay na hindi dapat sa ating buhay pananampalataya. Ang mga mapanloko, mapandayang turo, at ang pagsunod natin sa mga maling nagtuturo sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na malinis ang aming pananampalataya at magtiwala kami kay Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.